Halos 5 buwan na ang nakalilipas nang magsimula ang muling pagtuklas ng mga talento sa rehiyon sa Season 2 ng Star Meal, Central Luzon TV 36 Star Search. Pero habang papalapit na ang pinakaaabangang Grand Finals ng pinakamalaking Star Search sa rehiyon, may sorpresa ang Star Search para sa mga patuloy na tumatangkilik sa programa, lalo na ang mga taga-suporta ng Top 5. Ang dami nating talento na parang nakita from this batch, no? From the second batch na talagang nakakapanghinayang alisin, no? Linggo-linggo talaga is a challenge. And we are very relieved as judges that at least isa pang tao mapagbibigyan para makita ng ating mga karehiyon na sa ating grand final. So very, very relieved and very happy that mangyayari yung top 4 instead na top 3 lang. Para sa third runner-up ng Star Search, nakahanda ang 50,000 pesos mula sa Laos Auto Group at naghihintay ang marami pang ibang papremyo. Matagal na umanong pinag-iisipan ng mga hurado at maging ng pamunuan ang pagpili ng 4 sa halip na 3 lamang na grand finalist kagaya ng nangyari noong Season 1. Magkatigit sa mga semi-finalists natin eh. Definitely, talagang hindi natin malalaman kung sino. Isa na lang matatanggal. Yun ang nakakalungkot. Isa na lang matatanggal. Kasi nga, pero still, maganda dahil 4 pa rin matitira sa Grand Finals. No, every week simula nung nagtatanggalan tayo nung first phase of round nila, nag-rock challenge, everything. Hanggang last week na we were there na, ano ba, talaga, totoo na ba to? Top 3 na lang. Next week, 2 yung matatanggal. So, we just really have the voice to say, pero still the decision must come from the management. So, we respect that. Marami rin umano ang nakikiusap mula sa mga manonood na gawing top 4 ang huling bahagi ng Patimpalak dahil sa dami ng talentong nadiskubre sa buong Central Luzon. Pero hindi rin naging madali ang pagdedesisyon lalo na't para sa top 3 lamang ang naihandang papremyo. Kami naman, ang feeling din namin, kung merong magbibigay ng cash prize, baka kaya namin na magdagdag ng iba't iba pang mga premium in kind kung sakali na maging top 4. Nang malaman ni Mr. Laos ito, sabi niya, sige, I'm willing to give the pang-4 ng cash prize. Si Mr. Laos, si LPL, has always been an advocate of parang building up and actually promoting Central Luzon. One of his advocacy is to be able to help local talents. No, if MVP, as you know it, supports teams, parang sports people, no, yung mga sportsmen, but LPL supports naman our local talents. Pero ipinangako naman ng pamunuan ng CLTV 36 na hindi uuwing bigo ang sino mang matanggal sa top 5 dahil maaari pa ring magpatuloy ang karera nito sa istasyon. Kung sino man yung matatanggal, hindi ibig sabihin na natanggal ay katapusan na ng kanyang career. Maging yung mga na-eliminate na ay tinuring pa rin bahagi ng CLTV 36 family at patuloy na binibigyan ng mga break. Wala akong nakikitang dahilan para isipin o damdamin ang kung sino man yung hindi suswertihin na maging bahagi ng top 4 na siya ay wala ng magiging pag-asa. Sabi nga, ito ay simula pa lamang. Kaya mga karehiyon, kung gusto ninyong makapasok sa top 4 ang inyong pambato sa CLTV 36 Star Search, ipakita ang inyong pagsuporta sa pamamagitan ng pagboto. I-type lamang ang CLTV 36 space, pangalan ng inyong sinusuportahan, at isend sa 2948 para sa Globe at TM subscribers. Tutukan din ang live semi-final round sa darating na Sabado sa Robinson Star Mills, Pampanga, alas 3 ng hapon. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.